Alam mo ba, na sa likod ng bawat yapak natin sa kalye, may kwento ng kasaysayan at kultura na nagbibigay ng daan sa tinatamasa nating kaginhawaan ngayon. Ang simpleng pang-araw-araw na tsinelas ay may makulay at makahulugang nakaraan na siguradong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Kamusta? At welcome sa Way Back Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari, mga bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. Ako si Charles Dion at tara, pag-usapan natin ang kasaysayan ng Salumpa. Simulan natin sa mga nanay. Sino sa atin ang hindi pa nakakaranas ng palo gamit ang tsinelas? Nakakatakot, hindi ba? Pero hindi lang yan. Ang tsinelas ay ginagamit din para pumatay ng ipis. Parte rin ito ng masayang kabataan na ginagamit sa paglalaro ng tumbang preso. Balikan natin ang kasaysayan noong 1500s. Wala pang salumpaa o tsinelas sa Pilipinas. Ang ating mga ninuno, lalo na ang mga maharlika, ay naglalagay ng mga palumuting kasuotan tulad ng seda at ginto. Pero nakayapak sila. Ang tsinelas na kilala natin ngayon ay pinakilala ng mga Hapon noong 1600s. Noong panahon na iyon, may mga pamayanan ng mga Hapon sa Maynila, Ilocos at Davao. Ang salitang Hapon para sa tsinelas ay Zori. O, hindi ito yung pag may nagawa kang kasalanan at sasabihin mong, sorry ha? Pero kidding aside, ang mga Pilipino, tinatawag itong tsinelas mula sa salitang Espanyol na may parehong kahulugan. Sa panahon ng tag-init, ang mga Hapon ay gumagamit ng simpleng zori na gawa sa dayami ng palay. Sa Pilipinas, ang tsinelas ay gawa sa himaymay ng abaka. Kapag tag-ulan naman, ang mga Hapon ay gumagamit ng geta, isang uri ng tsinelas na gawa sa kahoy na may dalawang pako sa ilalim upang hindi maputikan ang mga paa. Ang disenyo nito ay naka-impluwensya sa paggawa ng bakya sa Pilipinas. Noong sinakop ng mga Espanyol ang Maynila at ang buong kapuluan, pinilit nila ang mga Pilipino na gumamit ang kanluraning pananamit tulad ng pantalon, kamiseta, pati na rin ang paggamit ng zapatos o sapatos. Sa paglipas ng panahon, ang tsinelas at sapatos ay naging simbolo ng iba't ibang uri ng antas sa lipunan. Ayon sa Yushchenko Museum, ang bakya ay tinuturing na mura at para sa may hirap. Ang tsinelas ay para sa gitnang uri at ang sapatos ay para sa mga insulares, peninsulares at mga mestisong Espanyol. Ang mga walang sapin sa paa ay kadalasang tinitignan na mababa. Fast forward sa 1945, matapos matalo ang mga Hapon sa ikalawang digmaang pandaigdig, iniwan ng kanilang gobyerno na walang pera at labis na supply ng goma. Upang mabawi ang kanilang pagkalugi at maitayo ulit ang kanilang bansa, kinailangan nilang kumita mula sa sobrang goma. Ang solusyon? Gumawa ng rubber slippers. Bumaha ang mundo ng murang rubber soris mula sa Japan noong 1950s. Halos bawat tahanan sa Estados Unidos ay may rubber slippers na nagbibigay daan sa tunog na flip-flop. Today, wearing slippers does not mean you are a peasant. It's just you want to be more comfortable. Kaya't sa susunod na magsusuot ka ng tsinelas, alalahanin mo na mayaman ito sa kasaysayan at kultura na nagbibigay kulay at kahulugan sa bawat hakbang mo. Pero hindi lang doon nagtatapos ang kwento ng tsinelas. Sa mga bayan at lungsod ng Pilipinas, makikita mo ang iba't ibang disenyo at materyales na ginagamit para sa paggawa ng tsinelas. May mga goma, plastic, kahoy at kahit mga recycled materials pa. Ang Liliw, Laguna ay kilala bilang tsinelas capital ng Pilipinas dahil sa kanilang kalidad at malikhaing disenyo ng tsinelas. Dito, ang mga sapatero at mga manggagawa ay patuloy na nag-i-innovate at nagpapakilala ng bagong estilo at disenyo na bumabagay sa iba't ibang pangangailangan at kagustuhan ng mga mamimili.
Ang tsinelas din ay sumasagisag ng pagiging resourceful ng mga Pilipino. Sa simpleng bagay na ito, na ipapakita natin ang kakayahan natin mag-adapt at mag-improvise. Kung minsan, ginagawang alambre ang mga sirang straps para mapakinabangan pa rin ang tsinelas. Ito ay patunay na ang ating kultura at pag-aalaga sa mga bagay na mayroon tayo at hindi agad-agad itinatapon ang mga ito. Sa modernong panahon, ang tsinelas ay nagiging simbolo rin ng pagpabalik-tanaw at pagmamahal natin sa bayan. Ang mga tsinelas na gawa sa Pilipinas ay kinikilala rin sa buong mundo, lalo na ang mga produktong gawa sa abaca at iba pang indigenous materials. Ito ay nagiging representasyon ng ating mayayamang kultura at tradisyon na hindi natin kinakalimutan kahit sa gitna ng globalisasyon. Kaya't sa susunod na isusuot mo ang iyong tsinelas, tandaan mo ang lahat ng mga ito. Ang simpleng bagay na ito ay puno ng kasaysayan, kultura at kahulugan na nagbibigay daan sa atin upang mas ma-appreciate natin ang sariling bayan at mga nakagisnang tradisyon. Ang tsinelas ay hindi lamang isang piraso ng kasuotan, kundi isang simbolo ng pagiging Pilipino. Kung nais niyong malaman ng buong kwento, ang mga link ng sources na ito ay nasa comment section. Samahan niyo uli kami sa susunod na Wayback Wednesday. At ngayon, alam niyo na! Simulan natin sa ating mga nanay, rin sa buong mundo, lalo na ang mga wasang maputikan, ang mga paa.